Sa liblib na baryo ng San Roque, may isang ilog na pinaniniwalaang may kakayahang magpagaling ng kahit anong karamdaman. Ngunit hindi ito basta-bastang ilog. Ayon sa matatanda, pulang-pula raw ang tubig nito, kulay dugo, pero hindi amoy bulok. Tahimik lang itong dumadaloy sa gitna ng masukal na gubat, at ilan lamang ang nakakaalam kung paano ito matagpuan. Lihim ito ng mga matatanda, at lihim din ng mga nilalang na matagal nang nagkukubli sa dilim. Ako si Nilo, tubong San Roque, at hindi ko inakalang ang simpleng pagbalik ko sa baryo ay magiging simula ng isang bagay na hindi ko makakalimutan habang buhay. 10 taon na akong wala sa probinsya. Iniwan ko ang San Roque matapos ang isang matinding sakuna sa pamilya, isang sunog na tumupok sa aming bahay at kumitil sa buhay ng aking mga magulang. Ako lang ang nakaligtas. Simula noon, dinala ako ng tiyuhin ko sa Maynila, pero kahit kailan, hindi ko natutunang mahalin ang syudad. Palagi kong naririnig sa panaginip ang lagaslas ng tubig ng ilog, at sa bawat panaginip, parang may tinig na tumatawag sa akin. Kaya ngayong wala na ring saysay ang pananatili ko sa Maynila, wala akong trabaho, wala akong pamilya, at iniwan ako ng babaeng minahal ko, nagpasya akong bumalik sa San Roque. Wala akong dalang kahit ano kundi backpack at alaalang masakit. Pagdating ko sa baryo, pakiramdam ko ay para akong multo. Walang bumati. Yung mga dati kong kalaro, hindi na ako makilala. Yung mga kapitbahay namin, tahimik lang na tumingin habang dumadaan ako sa daan. Pero isang tao lang ang agad na lumapit sa akin, si Emil, ang kababata kong matagal ko nang hindi nakikita. Payat, maitim, medyo kuba na ang katawan, pero pareho pa rin ang ngiti. Nilo. Nilo ba yan? Aba. Hindi ako makapaniwala. Ikaw nga. Napayakap ako sa kanya. Sa dami ng nawala, si Emil lang pala ang hindi nagbago ng puso. Ano nang ginagawa mo rito? Tanong niya habang nilalakad namin ang daan papunta sa lumang lot kung saan dati nakatayo ang bahay namin. Wala na akong ibang mapuntahan, sagot ko. Hindi siya nagtanong pa. Sa halip, inalok niya akong tumuloy muna sa bahay nila. Doon ako nanatili ng ilang araw habang iniisip kung paano ako makakapagsimula ulit. Pero ilang gabi pa lang may napansin na akong kakaiba. Una, may tunog ng pagaspas ng pakpak sa bubong tuwing 12:00 ng gabi. Hindi kalmot. Hindi yabag. Kundi tila pakpak ng malaking ibon. Pangalawa, may mga hayop sa paligid na unti-unting nawawala. Una, ang pusa ng kapitbahay. Sumunod, isang kambing. At noong isang gabi lang, nakita ko ang isang lalaki na parang baliw, nakahubad, gumagapang sa damuhan habang umuungol, tapos bigla na lang tumakbo papasok sa gubat. Sinabi ko ito kay Emil pero tumawa lang siya. Nilo, baka antok ka lang noon. O baka multo lang ng nakaraan mo yon, biro niya. Sinubukan kong ipagkibit balikat ang lahat, pero isang gabi, hindi ko na kayang baliwalain ang nangyari. Nagising ako sa tunog ng iyak. Hindi ito normal na iyak. Parang iyak ng bata, pero may kasamang halak na parang pabulong. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ni Emil, at sa dilim ng sala, may nakita akong anino. Hugis tao, pero parang nagbabago ang anyo. Kinabukasan, hindi ko ito sinabi kay Emil. Sa halip, sinubukan kong magsaliksik. Pinuntahan ko ang matandang albularyo sa kabilang sitio, si Mang Doro. Siya lang ang kilalang manggagamot sa buong baryo, at dati na niyang ginamot ang nanay ko sa isang malubhang lagnat noong bata pa ako. Pagdating ko sa kubo niya, agad niya akong tiningnan sa mata. Bumalik ka na, sabi niya. May dala ka. Anong ibig niyong sabihin, Mang Doro? Tanong ko. Hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Ang iba, humihigop ng buhay kahit tulog ka. At hindi lahat ng sakit ay tao ang pinagmumulan. Tumahimik ako. Hindi ko alam kung sinasabi niya ba ito dahil may nararamdaman siyang kakaiba sa akin o dahil alam niyang may kasaysayan ang pamilya namin na may kinalaman sa mga nilalang. Ang ilog. Yung pulang ilog. Buhay pa ba yon? Tanong ko. Napatingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi iyon basta ilog. Hindi rin siya tubig. Isa siyang hangganan at isang lunas. Pero hindi para sa lahat. Gusto ko pa sanang magtanong pero pinigilan niya ako. Kung talagang hinahanap mo ang kasagutan, maghintay ka ng gabing bilog ang buwan.
Pumunta ka sa paanan ng punong balete sa likod ng gubat. Mag-isa ka lang dapat. Huwag kang titingin sa likod kahit anong marinig mo. Pag-uwi ko, parang may bigat sa dibdib ko. Sinabi ko ito kay Emil pero halatang nabahala siya. Bakit ka pa nagtatanong tungkol sa pulang ilog? Hindi mo ba alam na may mga nawala na noon? Mga hindi na nakauwi? Baka lang sagot ko, baka lang makuha ko ang sagot kung bakit tila may sumusunod sa akin gabi-gabi. Baka yon lang ang paraan. Kahit ayaw ni Emil, sinabi ko sa kanyang pupunta ako sa gubat sa susunod na gabi ng bilog ang buwan. Sinabihan niya akong hindi niya ako hahayaang mag-isa. Kinabukasan, habang kumakain kami ng lugaw sa tindahan ni Aling Bebang, may isang matandang babae na biglang tumigil sa harap namin. Nakatingin siya sa akin, pero hindi ako ang kinakausap. Alagaan mo siya. Malapit na siyang tawagin. At kapag tinawag siya, hindi na siya pareho sa dati. Bigla siyang lumakad palayo na parang walang nangyari. Sabay kaming napatingin ni Emil sa isa't isa. Nilo, bulong niya, bakit parang may hindi ka sinasabi sa akin? Tinitigan ko siya. Sa totoo lang, simula pa lang, may nararamdaman na ako. Simula noong sunog. Parang hindi ako dapat nabuhay. Parang may ibang dahilan kung bakit ako buhay pa hanggang ngayon. Gabi ng bilog na buwan. Tahimik ang baryo. Walang hangin. Walang kuliglig. Nagpaalam ako kay Emil pero hindi niya ako pinigilan. Sa halip, inabot niya sa akin ang lumang anting-anting ng kanyang lolo, isang buto ng manok na binalot ng pulang sinulid. Para saan to? Proteksyon, kung sakasakali, sagot niya. Tahimik akong naglakad patungo sa gubat. Ang buwan, mataas sa langit, parang matang nakamasid. Nang makarating ako sa paanan ng punong balete, huminto ako. Doon ko narinig ang lagaslas ng tubig. Pero hindi puti ang kulay ng tubig kundi pula. Pulang-pula. At sa gitna ng ilog, may isang babae, nakaputi, nakatalikod. Mahaba ang buhok. Nanginginig ang katawan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon ko siya nakilala. Hindi siya estranghero. Siya ang nanay ko. Pero namatay siya 10 taon na ang nakalipas. At sa mga mata niya, wala akong nakitang luha. Puro itim. Puro gutom. Hindi ako makagalaw. Nakatayo lang ako sa gilid ng ilog, habang ang malamig na simoy ng gabi dumadampi sa balat ko. Kahit nakaharap ko na ang babae sa gitna ng pulang ilog, na sa lahat ng himalay kahawig ng namayapa kong ina, parang hindi pa rin maabot ng isip ko ang posibilidad na totoo nga ang lahat ng ito. Nay, mahina kong bulong. Ngunit hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakatingin sa akin, matatalim, itim ang mga mata na parang walang buhay. Dahan-dahan siyang lumubog sa tubig, hanggang sa mawala ang anyo niya sa ilalim ng pulang agos. Gusto kong lumapit, pero may kung anong humihila sa mga paa ko paatras. Pakiramdam ko'y may malamig na hangin sa batok ko, at sa sulok ng paningin ko, may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Tumakbo ako paalis sa gubat, halos madapa sa mga ugat at damo. Habang palayo ako, tila ba may mga yapak din akong naririnig sa likuran ko. Pero gaya ng bilin ni Mang Doro, huwag titingin sa likod, anuman ang marinig. At sinunod ko iyon hanggang sa narating ko muli ang bakod ng baryo. Pagdating ko sa bahay ni Emil, sinalubong niya ako ng takot at galit. Bakit ang tagal mo? Akala ko hindi ka nababalik. May narinig ako kanina, Nilo, may umuungol sa labas, tapos biglang naglaho. Hindi ko na alam kung paano ko sasabihin sa kanya ang nakita ko. Tahimik lang akong naupo sa bangko sa kusina habang nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Doon na rin ako nakatulog dahil sa pagod at takot. Kinabukasan, dumiretso ako kay Mang Doro. Kailangan ko ng sagot. Ano yung nakita ko kagabi? Nanay ko ba yon? Buhay ba siya? O multo lang? Tahimik lang si Mang Doro habang hinahalo ang mga dahon sa kanyang palayok. Maya-maya, tumingin siya sa akin. Ang ilog na yon, Nilo, hindi lang iyan daluyan ng tubig. Isa yang salamin ng nakaraan. At kung anuman ang nawawala o sinakripisyo sa pangalan ng kadiliman doon muling lumilitaw. Pero hindi na sila pareho. Kinabahan ako. Ano pong ibig niyong sabihin?
Ang nanay mo, isa siya sa mga bantay ng pulang ilog. Noon pa man, may tungkulin na ang pamilya nyo. Kayo ang tagapagtakip ng daanan ng mga nilalang na galing sa ilalim. Hindi yan sinasabi sa bata. Pero kung anong sinimulan ng lahi mo, ikaw na ang huling naiwan. Biglang bumigat ang dibdib ko. Pakiramdam ko'y nilunod ako ng mga salitang yon. Wala akong alam. Wala akong ginusto. Pero heto ako ngayon, nilalamon ng isang bagay na tila itinakda bago pa ako ipanganak. Bakit ako? Wala akong alam sa ganyan. Isa lang akong sirang tao. Ngumiti si Mang Doro pero may lungkot sa mga mata niya. Ang mga sirang tao lang ang marunong tumingin sa bitak ng mundo. At doon, makikita mo ang totoo. Mula sa kahon sa ilalim ng kanyang altar, inabot niya sa akin ang isang bagay, isang lumang kabibe, kulay pilak, at may ukit na mga simbolong hindi ko mabasa. Ito ang mutya ng pulang agos. Isang bakas ng sinaunang kapangyarihan. Sa kamay ng isang tagapagbantay, kaya nitong linisin ang dugo ng nilalang na pinasok ng dilim. Agad ko itong ibinalik sa kanya. Hindi ko kaya. Wala akong alam sa mga ito. Isa pa, baka nababaliw lang ako. Baka lahat ng to gawa lang ng isip ko. Ngunit bago pa niya masagot, may dumating na matanda, biglang sumulpot mula sa likuran ng kubo. Hindi ko siya narinig o nakita kanina. Nakasuot siya ng kulay lupang balabal at ang buhok niya ay mahaba't puting-puti. Pero hindi siya ordinaryong matanda, ramdam ko kaagad ang kakaiba sa presensya niya. Parang kalikasan mismo ang dala niya. Tama ka, Nilo. Nababaliw ka. Pero hindi dahil sa imahinasyon mo. Nabubuksan na kasi ang mata mo. At kung hindi mo yan tatanggapin, hindi lang ikaw ang mawawala, kundi pati ang buong baryo. Lumapit siya at dinampian ang noo ko ng hintuturo niya. Bigla akong nakakita ng panandaliang mga larawan, mga sigaw, apoy, dugo at isang nilalang na may mahabang dila, itim ang balat, at may pakpak na parang paniki. Napasigaw ako. Yan ang aswang na gumising muli. Siya ang dahilan kung bakit muling nagkulay dugo ang ilog. At sa gabing kabilugan ng susunod na buwan, dadaluyong siya. At kakainin ang lahat ng kaluluwa sa San Roque. Tahimik si Mang Doro. Si Emil, na sumunod pala sa akin mula sa bahay, nakatayo lang sa labas, namumutla. Ano nang kailangan kong gawin, tanong ko, kahit nanginginig pa ang katawan ko. Hindi ito laban ng armas. Ito'y laban ng alaala, ng dugo, at ng paninindigan. Kaya kailangan mong alalahanin ang lahat, lalo na ang pinakamasakit. Doon nagsimula ang sunod-sunod na gabi ng paglalantad. Bawat gabi, binabalikan ko ang mga alaala ng sunog, ang sigaw ng nanay ko, ang katahimikan ng tatay ko, habang isinusuong ako palabas ng bintana. Tila ba mas nauunawaan ko na ngayon na may nilalabanan sila noon, hindi lang apoy, kundi isang nilalang na bumangon mula sa ilalim ng ilog. Kasama ko si Emil sa mga gabi ng pag-insayo. Tinutulungan niya akong alalahanin ang mga kwento ng mga matatanda, tinuturuan akong gamitin ang mutya. Kapag inilapit ito sa tubig, kumikislap ito na parang may buhay. Kapag nilapat ko sa lupa, naririnig ko ang bulong ng ugat at ang tibok ng mga nilalang sa ilalim. Ngunit habang lumalalim ang mga araw, ramdam ko rin ang unti-unting paglayo ng mga tao sa paligid. Si Aling Bebang, ayaw na akong paupuin sa tindahan. Ang mga bata, takot na dumaan sa harap ng bahay ni Emil. May nagsasabing malas daw ako, dala-dala ang sumpa ng ilog. Nagkakahiwalay na rin ang loob namin ni Emil. Isang gabi, hindi niya na ako sinamahan sa gubat. Pasensya na, Nilo. Pero hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung naniniwala pa ako. Hindi na ito laro. Parang habang tumatagal, mas nawawala ka sa sarili mo. Hinayaan ko siyang lumayo. Ayoko na ring pilitin. Pero sa totoo lang, natatakot din ako. Sa bawat hakbang patungo sa katotohanan, pakiramdam ko'y mas lalo kong hindi kilala ang sarili ko. Sino ba talaga ako? Tagapagtanggol? Anak ng isang tagabantay? O lalaking nawalan ng lahat at pinipilit lang makahanap ng dahilan para mabuhay? At sa gabing yon, habang mag-isa akong naglalakad pa uwi, nakita ko ang ilog mula sa malayo. Hindi na lang ito pulang agos. May nakatayong nilalang sa gitna ng tubig. Hindi tao. Hindi hayop. At sa kamay nito,
Hawak niya ang lumang kwintas ng nanay ko. Isang paalala. Na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Hawak niya ang kwintas ng nanay ko. Sa gitna ng pulang ilog, habang ang gabi ay walang buwan at tahimik ang buong kagubatan, nakatayo ang nilalang na yon, matangkad, payat, at waring baluktot ang katawan. Parang tinastas ang balat niya at itinapal pabalik ng mali-mali. Walang mukha, pero ramdam ko ang titig niya. At sa sandaling nagtagpo ang tingin naming dalawa, parang may malamig na kamay na dumapo sa dibdib ko, pinipiga ang puso kong noon pa man ay halos wala ng tibok. Hindi ko na kayang lumapit. Tumakbo ako pauwi, hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa biglaang bugso ng sakit sa dibdib ko. Ilang taon ko nang kinalimutan ang pagkamatay ng mga magulang ko. O mas tama siguro, tinakpan ko lang ng galit, ng paglayo, ng pagtanggi. Pero ngayong muling lumalantad ang mga lihim, binubuksan din ng kadiliman ang mga sugat na matagal ko nang ayaw silipin. Pagdating sa bahay ni Emil, hindi ko siya inabutan. Iniwan niya lang ang isang sulat sa mesa, nakasulat sa likod ng isang luma, at kupas na larawan naming dalawa noong bata pa kami. Nilo, patawad. Pero kailangan ko munang lumayo. Napapanaginipan ko na rin siya, yung nilalang na sinasabi mo. At sa bawat gabi, parang ako na yung sunod niyang tinatawag. Hindi ko kayang harapin to, sana magbalik ka pa rin kung kailan wala ng panganib. Hanggang doon, mag-ingat ka. Hindi ko siya masisisi. Pati ako, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas. Mag-isa na naman ako. Wala akong makakapitan. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na ako lumalabas. Sa loob ng kwarto, dala-dala ko lang ang mutya ni Mang Doro, habang paulit-ulit kong iniisip kung talagang kaya ko bang maging tagapagbantay ng ilog. Isa lang akong basag na tao, walang pamilya, iniwan ng mga kaibigan, at sinusundan ng mga multo ng nakaraan. Pero hindi rin ako pinatulog ng gabi. Sa bintana, nakita ko ang mga ilaw sa gubat, maliliit na pulang alon ng liwanag na tila lumulutang sa hangin. Sa silong, naririnig ko ang mga yabag. Minsan, may kumakaluskos sa bubong. Minsan, may boses na pabulong, Nilo bumalik ka kailangan ka namin isang hating gabi. Habang yakap-yakap ko ang lumang kumot na gamit pa ng nanay ko noong bata pa ako, narinig ko ang isang tili, mabilis, matinis, at puno ng sakit. Tumakbo ako palabas, dala ang mutya. Sa gilid ng baryo, sa may pilapil, nakita ko si Aling Bebang, nakadapa, duguan ng paa, habang nilalapitan ng isang nilalang na parang aso pero may dalawang ulo. Tumigil ang oras. Napatulala ako. Pero nang tumingin sa akin ang nilalang, kita ko sa mata nito ang gutom na parang walang laman na kaluluwa. Hinampas ko ito ng sanga pero hindi siya nasaktan. Lalo lang siyang nagalit. Naisip kong gamitin ang mutya. Nilabas ko ito at inilapit sa hayop. Bigla itong umatras. Nang umilaw ang mutya, nagsimulang umurong ang nilalang. Suminghal ito ng malakas, saka biglang naglaho sa hangin. Nilapitan ko si Aling Bebang. Nanginginig siya, halos hindi makapagsalita. Ano yon? Diyos ko, ano yon, iho, bulong niya. Hindi ko alam, pero hindi yon galing sa mundong ito. Tumakbo ako kay Mang Doro. Pagkarating ko, sinalubong niya ako bago pa ako makapagsalita. Ang mga anino ay nagsisimula ng lumabas. Ibig sabihin, malapit na siyang bumalik. Sino? Ang tunay na anyo ng nilalang sa ilog. Ang hari ng mga lilim. Ayon kay Mang Doro, matagal na siyang nakatali sa ilalim ng pulang ilog, pinipigilang bumalik sa ibabaw ng mundo ng mga tagabantay, isa sa kanila ang nanay ko. Ngunit ngayong wala na ang kanyang huling tagabantay, unti-unti na siyang nakakawala. At kapag tuluyan siyang lumaya, lahat ng bagay na pinoprotektahan ng ilog, kasama na ang alaala ng kabutihan, ay lalamunin ng dilim. Kailangan ko raw gawin ang panata ng tagapagbantay. Isang sinaunang ritual na mag-ugnay sa akin at sa ilog, upang makuha ko ang kapangyarihang panlaban sa hari ng mga lilim. Ngunit may kabayaran, isang alaala na kailangang ialay. Isang bahagi ng sarili kong hindi ko na maibabalik. Anong klaseng alaala, tanong ko? Isang bagay na mahalaga. Maaaring pagmamahal. Maaaring isang sandali ng kaligayahan. Isang bagay na kapag nawala, magbabago ka habang buhay. Tahimik ako. Nag-isip. At sa puso ko,
Isa lang ang hindi ko kayang bitawan, ang alaala ng gabing buhay pa ang nanay ko, yung huli niyang yakap, yung tinig niyang bumubulong ng mahal kita, habang nilalabas ako mula sa nasusunog naming bahay. Hindi ko kayang isuko yon. Hindi ko kaya, Mang Doro. Hindi pa. Tumango siya, pero ramdam ko ang lungkot sa kanyang mata. Bawat araw na lumilipas, mas lumalakas siya. Kapag hindi ka pumili, pipili siya para sa'yo. Umalis ako. Habang naglalakad sa kalsadang may hamog, may bumungad sa akin mula sa likod ng punong mangga. Isang babae, may suot na puting saya at mahaba ang buhok. Tila diwata sa anyo. Ang balat niya ay parang sinag ng buwan. Hindi lahat ng kapangyarihan ay may kasamang pagkawasak, sabi niya. Sino ka? Ako si Amara. Diwata ng ilog, kaibigan ng huling tagabantay, ina mo. Napalunok ako. Lumuha ang mata ko. Buhay ba siya? Ang alaala niya ay buhay. At nakatali pa rin siya sa tubig. Ngunit kung hindi mo pipiliin ang iyong papel, baka pati siya ay tuluyang mawala. Lumapit siya at inabot sa akin ang isang bagay, isang palaspas na gawa sa buhok, kahoy, at gintong hibla. Ito ay pangtawid. Kapag isinabit mo ito sa dibdib mo, maririnig mo ang tinig ng mga tagabantay. Makikita mo kung saan nagsimula ang lahat. Hindi pa man ako nakakatanong, nawala siya sa hangin, parang usok. At doon ko lang naunawaan, hindi ko na pwedeng takasan ang papel ko. Pero ang sakit, ang bigat ng responsibilidad, ang pangambang baka mawalan pa ako ng isang alaala na nagpapainit sa puso ko, lahat ng iyon ay bumabalot sa akin. Hindi ko alam kung sapat ang lakas ko. Kinagabihan, pinakinggan ko ang huling voice recording na nasa lumang cellphone ko. Boses ng nanay ko. Nilo, kung maririnig mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Pero tandaan mo, anak, ang kabutihan ay hindi palaging makikita sa liwanag. Minsan, kailangan mong lumakad sa dilim para mahanap ito. At doon ako umiyak. Tahimik, malalim, parang bata. Sa labas ng bintana, may mga mata sa dilim. Hindi pa siya nagpapakita ng buo. Pero ramdam ko ang panginginig ng lupa. Ang hangin, malamig at amoy kalansay. Ang pulang ilog, mas lumalalim na ang kulay, halos itim na. At alam kong darating na siya. At alam kong kailangang mamili ako, panindigan ang alaala o ipaglaban ang mundo. At baka, sa proseso, mawala ako sa sarili ko. Pero kung iyon ang kailangan, handa na akong harapin ang dilim. Kahit umiiyak pa rin ang puso ko. Lumipas ang mga araw na parang pinipiga ang oras, mabigat, tahimik, at puno ng nagbabantang panganib. Sa tuwing magpapalubog ang araw, pakiramdam ko'y mas lumalapit ang dilim, hindi lang sa paligid kundi pati sa loob ko. Minsan, nagigising ako sa gabi dahil sa malalalim na huni ng mga ibon sa kabubatan. Ibang-iba ang tunog nila ngayon, parang may ibinubulong na babala, parang may takot. At hindi lang ako ang nakakaramdam noon. Muling bumalik si Emil, mas payat at mas tahimik kaysa dati. Wala siyang sinabi kung saan siya galing, pero nakita ko sa mga mata niya na hindi lang ako ang binabagabag ng multo ng mga nakaraan. Nilo, mahina niyang sabi, pasensya na kung iniwan kita. Akala ko kakayanin ko, pero wala rin pala akong pupuntahan. Wala akong sinabi. Sa totoo lang, hindi ko siya kayang sisihin. Wala namang sinuman ang tunay na handa sa ganitong klaseng dilim. Pero kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko na nandyan siya muli. Mula noon, magkasama na kaming naglilinis ng paligid ng ilog, naglalagay ng mga halamang itim na sinabing panlaban daw sa mga nilalang ng lilim. Tinuturuan kami ni Mang Doro ng mga sinaunang dasal, at si Amara, ang diwata, minsan nagpapakita kapag ang gabi tahimik at ang tubig ng ilog ay hindi gumagalaw. Pero habang mas lumalalim ang kaalaman ko sa papel ko bilang tagabantay, mas ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang mutya na minsang mainit at masigla sa palad ko, ngayon ay tila malamig at mabigat, parang nabibigatan din sa nilalapit na gulo. Isang hapon, habang naglalagay kami ni Emil ng anting-anting sa paligid ng baryo, may narinig kaming sigawan sa kabilang bahagi ng gubat. Tumakbo kami agad. Pagdating namin, nakita namin ang kalabaw ni Mang Elias, patay, halos wala ng laman ang tiyan, at ang mga mata ay puro itim. Walang dugo sa paligid, pero may maliliit na bakas ng paa, parang sa sanggol, papunta sa gitna ng gubat.
Bata ba ang pumatay niyan? Tanong ni Emil, nanginginig ang boses. Hindi, sagot ko. Iyon ang gusto ng nilalang, paniwalaan nating inosente siya. Pero hindi na siya bata. Hindi na siya kahit ano pang natitira sa pagkatao. Pag-uwi namin, mas naging tahimik ang baryo. Lahat ay nagkulong sa kani-kanilang bahay. Wala nang bata sa kalsada. Wala na ring bukas na tindahan sa gabi. Ang mga ilaw, pinapatay tuwing hating gabi, at ang mga dasal ng matatanday maririnig kahit walang misa. Ramdam mo na rin, di ba? Tanong ko kay Emil isang gabi habang nakaupo kami sa harap ng bahay, may dalang lampara at pakete ng pinakbet mula kay Aling Nena. Tulad ng ano? Na parang hindi lang isa ang kalaban. Parang may mas malalim na galit na gumagalaw sa paligid. Parang hindi lang ito laban ng aswang. Parang may galit ang lupa. May hinanakit ang tubig. At tayo ang tinutumbok. Tumango siya, bagaman takot ang nasa mga mata niya. Kagabi nakita ko yung nanay ko sa panaginip, bulong niya. Sabi niya, huwag daw akong manatili rito. Na kapag dumating na ang gabi ng pagbukas ng pintuan, ako raw ang unang kukunin. Panaginip lang yon, sabi ko, pero kahit ako, hindi kumbinsido. Dahil minsan, ang mga panaginip sa San Roque ay mas totoo pa sa araw-araw na buhay. Ilang araw bago ang kabilugan ng buwan, nagsimula na ang maliliit na kababalaghan. Sa gabi, umaalon ang lupa na parang may bumubuntong hininga sa ilalim. Sa balon ni Aling Bebang, may lumilitaw na itim na likido na tila langis. Ang mga puno sa gilid ng ilog, unti-unting natutuyo kahit tag-ulan. Isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mutya, bigla itong lumiwanag at parang tumitibok sa palad ko. Nang ilapit ko ito sa dibdib ko, may marahang tinig akong narinig, tinig ng nanay ko. Anak! Anak ko, huwag mong hayaang makawala siya. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging buo para lumaban. Ang basag na puso rin ay kayang magtanggol. Napahigpit ang hawak ko sa mutya. Hindi ko alam kung totoo iyon o guni-guni lang. Pero sa sandaling yon, nagbalik ang isang damdamin na matagal nang nawala, pag-asa. Ngunit hindi rin nagtagal. Kinagabihan, habang nagbabantay kami ni Emil sa gilid ng kagubatan, may narinig kaming pag-iyak. Tila sanggol. Mahina, paulit-ulit. Pamilyar. Hindi ba ito yung narinig mo noon sa ilog? Tanong ni Emil. Sagot ko. Pero mas malapit na ngayon. Nagdesisyon kaming sundan ang tunog, bitbit ang lampara at mutya. Sa ilalim ng puno ng balete, may nakita kaming maliit na tela, kulay puti, may dugo. At sa loob nito, isang bagay na parang bagong silang nasanggol. Ngunit imbes na umiyak ito, tumingin ito sa amin. Diretso. Walang damdamin. Itim ang mga mata, at ang ngiti nito ngiting hindi dapat makita sa mukha ng bata. Biglang tumayo ito. Tumayo. Na parang matanda. At bago pa namin maigalaw ang aming mga paa, naglaho ito sa hangin. Kasunod ng isang halakhak na parang sabayang tawa ng daan-daang tinig. Hindi na tayo safe, sabi ko, habol ang hininga. Alam ko. At pakiramdam ko, hindi na lang mga nilalang ang kalaban natin. Parang pati alaala natin, inaapakan na nila. Sa bawat araw na lumilipas, parang humihina na rin ang ilog. Ang tubig, dati pulang masigla, ngayon ay parang namamatay. Wala nang sigla. Wala nang sirit. Tulad ko. Si Mang Doro, halos hindi na makausap. Laging nakapikit, laging may dasal. Si Amara, bihira nang magpakita. Sabi ni Emil, baka pinapaghanda kami para sa huling gabi. Kaya't dumating ang isang desisyong matagal ko nang iniiwasan. Kailangan ko nang gawin ang panata ng tagabantay. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan, lumapit ako kay Mang Doro. Handa na ako, sabi ko. Sigurado ka? Tanong niya, mahina na ang boses. Hindi. Pero kung maghihintay pa ako ng tamang oras, baka wala ng baryo sa paggising ko. Pinayuko niya ako sa harap ng altar, at sa gitna ng gabi, sinimulan niya ang ritual. Isang alay ng luha, dugo, at alaala. At habang hawak ko ang mutya, binulong ko ang alaala ng yakap ni nanay, ang huli naming gabi. At unti-unting nawala sa isip ko ang kanyang tinig. Hindi ko na maalala ang amoy ng buhok niya. Hindi ko na marinig ang imahal kita sa tenga ko.
At doon ako muling umiyak. Kapalit ng kapangyarihan, isang bahagi ng puso ko ang nawala. At nang humawak ako muli sa mutya, hindi na ito malamig. Hindi rin ito mainit. Ito'y buhay. Ngunit habang papalapit ang hating gabi ng kabilugan ng buwan, alam naming hindi pa tapos ang lahat. Dahil ang tunay na dilim ay hindi pa nagpapakita ng mukha nito. Kinabukasan ng ritual, pakiramdam ko'y hindi na ako ang dati. Para akong nananaginip habang gising, lahat ng bagay sa paligid, parang may mas malalim na kahulugan. Ang mga hangin, tila may tinig. Ang lupa, tila may hinanakit. At ang mutya sa palad ko hindi lang basta bagay ngayon. Parang may sariling buhay, may kabig na parang puso. Ngunit kasabay ng bagong lakas na nararamdaman ko, may gumugulo rin sa isipan ko. Parang may nawawala. Alam kong binura na ng ritual ang alaala ko ng huling gabi namin ng nanay ko, pero hindi ko inakala kung gaano kasakit ang pagkawala nito. Parang may butas sa kaluluwa ko, isang espasyo na dati punong-puno ng init, ngayon ay malamig at tahimik. "Kamusta ka?" tanong ni Emil habang sabay kaming naglalakad papuntang ilog. "Hindi ko alam," sagot ko. Malakas ang katawan ko pero ang loob parang may nawawala. Tahimik siya sandali. Tumingin lang siya sa daan, hindi ako makatingin sa mata. "Nilo, may kailangan akong sabihin." Agad akong napalingon. May kaba sa tono ng boses niya, yung tipong matagal nang kinikimkim pero hindi masabi. "Alam mo na ba to matagal na?" tanong ko agad. Nag-angat siya ng tingin sa akin. "Aling parte?" "Ang tungkol sa pamilya ko." "Sa ilog?" "Sa aswang." Tumango siya, mabagal. Bago pa tayo umalis sa San Roque noon, naririnig ko na yung mga usapan. Pero hindi ko alam na totoo. Hindi ko alam na ikaw na si tita, bakit hindi mo sinabi? May kirot sa boses ko, kahit pilit kong pinapakalma ang sarili. Bakit mo ako hinayaang lumaki na walang alam? Dahil natakot ako, Nilo. Akala ko kung kinalimutan natin yon, mawawala rin. Umiling ako. Lalo lang tayo pinalapit sa dilim dahil sa katahimikan mo. Hindi na siya sumagot. Pareho kaming tumigil sa may gilid ng ilog. Tahimik ang tubig pero malayo, parang may kumikilos sa ilalim. Ang mga anino sa paligid ng gubat nagiging mas buhay, mas mabigat. Habang pauwi kami, isang diwata ang sumalubong sa amin, si Amara. Ngunit ngayon, hindi na siya kasing liwanag ng dati. Ang anyo niya ay parang humihina, at ang mga mata niya ay nagbabadya ng matinding takot. "May pumasok na sa baryo," anya. Isang aninong matagal nang pinigilang makabalik. At hindi ko siya kayang harangin mag-isa. "Sino siya?" tanong ko. Ngunit bago siya sumagot, bigla kaming tinamaan ng isang matinding hangin, malamig, amoy bulok, at may kasamang mga bulong na parang libo-libong tinig ng patay. Napaluhod kami sa lupa. Ang mga puno sa paligid parang yumuko. At sa gitna ng hangin, isang anyo ang unti-unting lumitaw. Matangkad, itim ang balat, may mahahabang kuko, at ang mukha kalahating tao, kalahating hayop. Hindi ko siya kilala, ngunit parang kilala niya ako. "Sa wakas, Anya, nakita rin kitang muli." Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. "Alam mo bang hindi ikaw ang pinili sa simula," patuloy niya. "Hindi ikaw ang dapat maging tagabantay. Hindi ako nakapagsalita. Ang dapat sana si Emil." Napalingon ako kay Emil. Gulat. Puno ng tanong. Ngunit hindi siya nakatingin sa akin. Nakayuko lang siya. Tahimik. "Emil," mahina kong tanong. At sa wakas, tumingin siya sa akin. May luha sa mga mata niya. "Bata pa lang tayo, Nilo, sinabi na ni Mang Doro na ako ang susunod. May dugo rin ng mga bantay ang pamilya namin. Pero takot ako. Hindi ko ginusto. Hindi ko kinaya. Kaya pinabayaan kong ikaw ang pagtuunan ng pansin. Hinayaan kong ikaw ang magdusa." Parang may sumabog sa dibdib ko. Lahat ng galit, takot, at sakit nagsama-sama sa loob ko. "Alam mo bang anong binigay ko para sa ilog?" sabi ko, halos pasigaw. "Alam mo bang alaala ng nanay ko ang nawala sa akin?" Umiyak si Emil. "Alam ko. At wala akong salitang pwedeng makabawi sa kasalanang to, pero ngayon kaya kong itama. Kung lalaban ka, lalaban ako."
Ngunit bago pa kami makagalaw, biglang sumalakay ang nilalang. Isang iglap lang, nasa harap na siya ni Emil. Isang hampas ng kamay at natapon si Emil sa gilid ng gubat. Napasigaw ako. Tumakbo ako sa kanya pero hinarangan ako ng isang itim na anino. Hinugot ko ang mutya at agad itong lumiwanag, dahilan para umurong ang anino. Tinakbo ko si Emil. Duguan ang ulo niya. Nanginginig ang katawan. Hindi pa huli ang lahat, bulong niya habang pinipilit bumangon. Gawin mo ang dapat mong gawin. Hindi kita iiwan. Hindi mo ako iiwan kung tatapusin mo to, pilit ko siyang inalalayan. Samantala, ang nilalang ay muling lumulubog sa anino, unti-unting naglalaho. Hindi pa siya tapos, sabi ni Amara, nang ayoy halos wala ng anyo. Ang sinimulan niya ay ulitin muli. Ang bulong ito ay paulit-ulit na nangyari sa bawat tagabantay na pumalpak. Tumingin ako sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? At ang tunay mong papel hindi lang upang bantayan ang ilog, kundi upang selyuhan ito. Sa dugo. Sa buhay. Sa pagsuko ng lahat ng makatao sa iyo. Nanlambot ang tuhod ko. Hindi to sinabi ni Mang Doro dahil kung alam mong kamatayan ang katumbas, lalayo ka rin. Hindi ako makapaniwala. Ang pagiging tagabantay ay hindi lang laban, ito ay paghahain. Isang sakripisyo ng sariling pagkatao. Isang pagtalikod sa mundong normal. At mas masakit pa sa lahat, hindi pala ako ang dapat. Pinilit lang ako ng takot ng kaibigan ko. Dinala ako sa isang papel na hindi naman para sa akin. Pero ngayon wala nang balikan. Hindi ko na maalala ang huling yakap ng nanay ko. Iniwan ako ng tanging alaala ko. At ngayon, malapit nang mawala si Emil. At sa loob ng pulang ilog, may isang nilalang na muling bumubulong. Tanggapin mo ang dilim o lunukin ka ng liwanag. At sa gabing iyon, habang nasa tabi ako ng duguang kaibigan at hawak ko ang mutyang mainit sa palad na pagtanto kong ang tunay na kalaban, hindi lang siya nasa labas. Nasa loob din. At unti-unti na siyang bumabangon. Ang huling gabi ay dumating ng walang ingay. Tahimik ang buong baryo. Wala ni isang aso na tumahol, ni kuliglig na umawit. Parang lahat ay huminto, tila hinihintay ang isang bagay na hindi na kayang iwasan. Nakatayo ako sa gitna ng pulang ilog, kung saan una akong nakakita ng anyo ng nanay ko. Sa palad ko, mahigpit kong hawak ang mutya. Sa dibdib ko, nakasabit pa rin ang palaspas na bigay ni Amara. Sa likod ko, si Emil, baka sa mukha niya ang takot, pero mas nang inibabaw ang pagsisisi at tapang. Nilo, sabi niya habang inilalagay ang kamay sa balikat ko. Kung di ako tumalikod noon, sana mas maaga mong nalaman ang lahat. Sana ako na lang ang nandito ngayon. Tumango lang ako, hindi na ako nagsalita. Hindi ito panahon ng pagbabalik tanaw. Ito na ang wakas. O ang simula ng wakas. Mula sa gitna ng ilog, unti-unting lumitaw ang nilalang. Mas malaki na siya ngayon, mas matangkad, mas malakas ang aura ng kadiliman sa katawan niya. Ang balat niya ay parang pinagtagpi-tagping balat ng hayop at tao. Ang mga mata niya ay dilaw na parang sinag ng buwan na natatakpan ng ulap. Dumating ka rin, sabi niya. Tagapagdala ng selyo. Tagapagbantay ng sugat ng mundo. Hindi mo na kailangang bumalik, sagot ko. Hindi ka na nararapat sa mundong ito. Tumawa siya. Mababa, mabigat, parang ang mismong lupa ang umuungol. Kahit anong gawin mo, hindi mo kayang baguhin ang siklo. Lagi kayong pumapalpak. Lagi kayong natatalo. Humakbang ako pasulong. Siguro nga. Pero ngayong ako na ang kaharap mo, hindi kita hahayaang lumusot. Inilabas ko ang mutya at bigla itong nagliyab ng puting liwanag. Napaatras ang nilalang at sa paligid namin, nagsimulang umalon ang tubig, parang nabubuhay. Lumitaw si Amara sa likuran niya, mahina na, halos anino na lang. Ngayon na, Nilo, bulong niya. Selyuhan mo ang ilog. Bago pa siya tuluyang makawala. Tumalon ako patungo sa gitna, kung saan kumikislap ang mutya. Pero bago ko pa man mailubog ito sa tubig, sumulpot ang nilalang at sinunggaban ako. Nahulog ang mutya sa gilid, at kami parehong nahulog sa mababaw na parte ng ilog. Napakabigat ng katawan niya. Hindi ko siya kayang itulak.
Nanginginig ang buong katawan ko habang sinusubukan kong itulak ang kanyang mga kuko palayo sa leeg ko. Hindi mo ako kaya, bulong niya. Dahil ikaw mismo ay may dilim. Sa mga salitang yon, bigla akong naparalisa. Totoo. May dilim sa puso ko, galit sa pagkawala ng nanay ko, sama ng loob kay Emil, takot sa pagkatalo. At tila nabasa niya ito. Ang dilim mo ay sa akin. Ako ang iyong ama sa kadiliman. Napasinghap ako. Hindi dahil sa literal na ibig sabihin, kundi dahil naramdaman kong may bahagi ng totoo sa sinabi niya. May dugo sa akin na mula sa kanya. Kaya pala ako ang naging huling tagabantay. Hindi dahil ako ang pinakamabuti, kundi dahil ako ang may pinakamatinding panganib na bitbit. Ako ang tulay ng dilim at liwanag. Pero hindi ako ikaw, sagot ko. At hindi kailanman ako magiging ikaw. Sa likod ko, narinig ko ang tinig ni Emil. Nilo! Ang mutya! Lumingon ako at nakita kong kinuha ni Emil ang mutya, hawak niya ito habang ang kamay niya ay nanginginig. Ngunit sa sandaling itinataas niya ito, biglang may itim na aninong bumalot sa katawan niya. Napasigaw siya, napabitaw. Emil, sigaw ko. Tumakbo ako palapit, pero mas mabilis ang nilalang. Hinarang niya ako, tinadyakan ako pabagsak. Pagtingin ko, nakita ko si Emil, nakaluhod, at dahan-dahang lumulubog sa tubig. Sa mata niya, nakita ko ang luha. At ang isang pahiwatig, isang desisyon. Para sa'yo, Nilo, bulong niya. At bago pa ako makagalaw, hinampas niya ang mutya sa dibdib niya mismo. Pumutok ang liwanag. Isang silaw na maputi, malakas, mainit. Nayanig ang paligid. Ang ilog, tila nagliyab ng liwanag. Ang nilalang, sumigaw ng ubod ng lakas. Nabingi ako sa ingay. Napaatras. Pagmulat ng mata ko, nakita ko si Emil nakatayo, pero unti-unti nang nawawala ang katawan. Parang usok. Parang nagiging liwanag na sumasama sa tubig ng ilog. Hindi mo ako iniwan, bulong ko. Umiti siya, mahina. Dahil huli na, pero hindi pa huli ang lahat. At tuluyan siyang naglaho. Ang nilalang ay sugatan. Ang balat niya ay naglalagas. Ang mata niya, takot. Hindi ko na siya sinugod. Tumayo lang ako sa gitna ng ilog, at sa huling pagkakataon, humawak ako sa mutya, at sa pamamagitan ng alaala ni Emil, ang tanging alaala na natitira sa akin na tunay kong mahal, isinelyo ko ang ilog. Sumambulat ang liwanag. Pumutok ang tubig. At ang langit muling naging malinaw. Nang matapos ang lahat, tahimik na ulit ang baryo. Wala nang nilalang sa dilim. Wala na ring ilog, naging tuyo ito, parang hindi na kailanman dumaloy ang pulang agos. Si Amara, huling beses na nagpakita sa akin. Ang mga sugat ng mundo ay hindi kailanman nawawala. Pero pwede silang hilumin. Sa bawat pagsuko, sa bawat luha, may bagong buhay. Nasaan na si Emil, tanong ko. Sa liwanag na nilikha niya. Sa puso mong may bagong alaala. Tumalikod na siya. At nawala. Ako'y nanatili sa San Roque. Hindi bilang tagabantay, kundi bilang saksi. Bilang taong minsang lumubog sa dilim, pero piniling bumangon kahit basag. At sa tuwing dadaan ako sa tuyong ilog, naririnig ko ang tinig ni Emil. Minsan, tinig ng tawa. Minsan, tinig ng pangakong tinupad. At minsan, tinig ng babala. Na kahit anong tapal sa sugat ng mundo, may lilim pa ring hindi tuluyang nawawala. Pagkalipas ng lahat, tahimik na ulit ang San Roque. Ang ilog na minsang dumadaloy ng pulang tubig ay natuyo na, iniwan ang tuyo at bitak-bitak na lupa sa pinakagitna ng gubat. Parang walang nangyari. Parang isang lumang alaala lang na tinangay ng hangin. Pero sa puso ko, ramdam ko ang bigat ng bawat pangyayaring naganap. Mula nang iselyo ko ang ilog gamit ang mutya, at ang huling alaala ni Emil, pakiramdam ko'y hindi na ako ang parehong Nilo. Maraming gabi akong nagigising sa gitna ng dilim, hawak-hawak ang kumot, umaasang maririnig ko ulit ang tinig ng nanay ko, o ang tawa ni Emil habang kumakain kami ng tuyong tinapa sa may tabing ilog. Pero wala na. Wala na sila. Ang mutya, pagkatapos ng lahat, ay pumutok sa liwanag at natunaw sa tubig.
Walang naiwan kundi isang maliit na bato, kupas, walang kinang, ngunit mainit pa rin kapag nilalapit ko sa dibdib. Sabi ni Mang Doro, iyon daw ang tanda ng pagpapatuloy ng koneksyon ko sa ilog, kahit wala na ang mismong selyo. Ako raw ang naging tulay ng pagwawakas at bagong simula. Hindi ko alam kung dapat ba akong maging masaya o malungkot. Sa bawat paglalakad ko sa lumang daan papunta sa ilog, palagi kong iniisip, kung hindi ako pinili, kung hindi natakot si Emil noon, baka iba ang nangyari. Baka siya ang nabuhay. Baka ako ang nawala. Ngunit sa mga gabing tahimik, naririnig ko pa rin ang huling bulong niya, huli na, pero hindi pa huli ang lahat. Tila yun na ang naging gabay ko mula noon. Si Mang Doro, ilang araw matapos ang selyo, ay hindi na nagising. Natagpuan siyang mahimbing sa upuang kahoy sa ilalim ng puno ng sampalok, hawak ang lumang aklat ng mga tagabantay. Sa tabi niya, may isang liham na nakasulat para sa akin. Nilo, hindi ko alam kung mababasa mo ito. Ngunit kung nababasa mo, ibig sabihin, natapos mo na ang simula ng tungkulin mo. Tandaan mong hindi sukatan ng pagiging bayani ang pagpatay sa halimaw. Ang tunay na bayani, marunong umako ng sakit ng mundo at dalhin ito ng may dignidad. Paalam, anak ng ilog. Magpahinga ka, pero huwag kang kalimot. Binalot namin si Mang Doro sa puting tela, nilibing siya sa paanan ng puno ng balete kung saan unang lumitaw si Amara. Hindi kami nagkaroon ng maringal na seremonya. Kaunting bulaklak lang at isang dasal. Pero sapat na yon para sa taong nagbuwis ng buhay sa katahimikan. Wala na ring nakakita kay Amara mula noon. Sabi ng ilang matatanda, bumalik na raw siya sa sariling mundo ng mga diwata. Sabi ng iba, baka siya ay naging bahagi na rin ng tubig, isang kaluluwa ng ilog na nagpahinga na. Para sa akin, sapat nang alam kong hindi siya iniwan hanggat kailangan ko siya. Ang baryo, unti-unting bumalik sa dating daloy. Ang mga bata, muli nang naglalaro sa kalye. Ang tindahan ni Aling Nena, bukas na ulit kahit lampas dilim. Pero may mga pagbabago. Mas madalas ang dasal. Mas maraming kandilang nakasindi sa bintana tuwing gabi. Hindi dahil sa takot, kundi bilang pag-alala. Sa mga nawala. Sa mga nagsakripisyo. Sa mga hindi na makakabalik. Ako? Nanatili ako sa San Roque. Hindi ko na muling hinanap ang syudad. Hindi ko na muling pinangarap na makatakas. Dahil minsan, ang akala mong lugar ng pagkakakulong ay siya rin palang tanging espasyong naghihintay sa iyong yakapin muli ang sarili mong anino. Gumawa ako ng maliit na kubo malapit sa tuyo ng ilog. Doon ako natutulog. Doon ako nagsusulat. Sa bawat araw, sinusubukan kong tandaan ang mga bagay na hindi ko na maalaala. Tila may mga panaginip ako tungkol sa nanay ko, yung tawa niya, yung paghaplos niya sa buhok ko, pero parang palaging kulang. Hindi buo. Pero kahit hindi ko na maalala ang huling gabi namin, alam ko sa puso ko na mahal niya ako. At iyon na lang ang pinanghahawakan ko ngayon. Minsan, may mga bumibisita sa akin, mga kabataan sa baryo, nagtatanong tungkol sa ilog, sa mga kwento ng aswang, sa nilalang na muntik ng lamunin ang mundo. Sinasagot ko sila, pero hindi ko isinasalaysay na parang alamat. Ikinukwento ko na para bang isang bahagi ito ng araw-araw nating buhay, dahil totoo nga naman. Ang dilim ay palaging nasa paligid. Hindi lang natin laging nakikita. Isang gabi, habang nakaupo ako sa harap ng kubo, may batang lalaking naglakad papalapit. Hindi ko siya agad nakilala, madungis, nakapambahay, may sugat sa tuhod. Kuya Nilo, sabi niya, totoo po ba na lumaban kayo sa halimaw para sa baryo? Umiti ako. Hindi ako mag-isa. Tapos po kayo na po ang tagabantay ngayon? Siguro. Pero mas gusto kong tawagin ang sarili ko na tagapagdala ng kwento. Para hindi makalimutan. Pwede po ba akong matuto? Gusto ko rin pong maging tagabantay. Tiningnan ko siya. At sa mga mata niya, nakita ko ang parehong tanong na dala ko noong una akong bumalik sa ilog. Pwede ba akong maging bahagi ng kabutihan kahit may kinakatakutan ako? Hindi mo kailangan maging bayani agad, sabi ko. Pero kung marunong kang makinig at hindi mo tinatakasan ang katotohanan, baka tagabantay ka na nga. Umupo siya sa tabi ko, at sa unang pagkakataon matapos ang lahat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, pag-asa.
Hindi lang para sa akin, kundi para sa lugar na minsang pinuno ng anino. At habang pinagmamasdan ko ang langit, walang bituin pero payapa, naisip ko, hindi natin kailangan laging manalo sa dilim. Minsan, sapat na ang hindi tayo sumuko. At iyon ang tunay na liwanag.